Kaugnay naman ng pagsugpo sa naglipa ng scam texts and calls ang pagpapavito ng ilang grupo sa Konektadong Pinoy Bill. Nakasalang po sa Balitang Hali si Department of Information and Communications Secretary Henry Aguda. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam. Good morning din. Thank you for having me, Rafi. Opo, unahin na po natin yung SIM registration law. Naabot na po ba ng nasabing batas yung target nito? Marami pa rin po ang mga text at call scams hanggang ngayon? Actually, nung lumabas yung batas, nasa private sector pa ako eh. Ramdam namin yung impact niya. Talagang bumaba yung text scam during that time. And like most other laws naman, as you implement it, there will be areas of improvement that will be looking into it. Lalo na doon sa implementation niya. Nabanggit niyo yung improvement. Meron ho ba kayo nakita at inirekomenda para mabago dito sa batas na ito? Sa ngayon, alam niyo naman, I just assume, siguro this is my 21st, 22nd days. So I have teams from CICC at saka Cyber Bureau putting together the necessary recommendations for improving it. Kasama na dyan yung mas pagagandahin yung pag-acquire ng identity ng mga tao. And second, yung nangyayari ba na minsan nakaka-recycle ng SIM? Kasi minsan nakapag-register ka, prepaid yan, pagka natapos na yung subscription mo, after 6 months or 9 months, nare-recycle yung SIM. So yung mga ganong bagay-bagay na specific to the implementation, we will provide recommendations to the telco, and if there are things that we need to change via policy or legislation, itutulak din po natin yan. Binanggit niyo po, gagawing simple yung pag-identify doon sa mga subscribers. Pero paano niyo po babalansehin ito para hindi naman maabuso at madaling makapag-register yung mga scammers? Ay, tama kayo dyan. It's a balancing act between securing the use of the SIM and the internet and yung privacy ng mga individuals na nagre-register. So, dalawa yon, policy and technology. For now, I won't get ahead of CICC and Cyber Bureau on the details that they will implement. Pero babalansin po natin yan. Kailangan yan. Nabanggit niyo po yung teknolohiya, naglipa na po kasi, hindi ba, yung mga text blasters, yung mga nag-gather ng mga numero sa ere, madali nang gawin ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Meron ho bang pangontra rito? Meron. Kung may technology na ginagamit pang scam, meron din technology pang habol ng mga yan. Kaya ito yung gusto kong sabihin sa mga gumagamit niyan. Bawal po yan. And meron na po kaming ginagawa to evaluate more technology to go after yung mga nagsisim scan. Marami yan eh. So, may legitimate na mga paggamit ng mga ganyan, especially for law enforcement. Pero pagka ginagamit mo pang scam yan, bawal yan. So, meron po. And we're continuously studying it. Ang CICC kasi, ang nakasentro sa forensics. So, kapag may umabuso sa internet, sila yung mga gumagamit ng mga tools para mahanap kung sino yung mga gumagawa nun. Abangan po natin yan. Tungkol naman po sa Konektadong Pinoy Bill, ano ba layunin at paano makikinabang yung ating mga kababayan dito? Yung Konektadong Pinoy Bill naman, ang legislative intent niyan is to broaden as much as possible access to the internet by all Filipinos. Ang mensahe po diyan is no Filipino left behind. Para rin gumanda yung competition in the telecom space. Yan po yung layunin niyan. At saka alam nyo, pagka dumami yung connectivity, dadami din po yung trabaho eh. Opo. Pero may ilang grupo pong pinapavito eh. Yung panukalang batas na ito dahil umano sa unaddressed concerns o hindi na-konsulta yung lahat ng stakeholders. Ano pong masasabi nyo dyan? Yun, patuloy po tayo sa consultation and alam ko last week, bago pa lang ako, nagkaroon ng public consultation din. Dito mismo, kung saan nyo ako in-interview sa CICC. And patuloy po ako makikipag-usap dun sa both sides of the fence. Ang trabaho ko po bilang kalihim ng DICT, i-harmonize ba yung mga stakeholders. Tapos gagawa po kami ng recommendation sa Kongreso on ano yung pinakamagandang ma-harmonize lahat. Siyempre, hindi lahat mapagbibigyan in terms of their issues and concern. Pero ang importante dyan is lahat mag-agree kung ano yung tama, tapos
kung ano yung isusulong sa legislature. Okay, well, abangan po natin at tututukan ng issue ito dahil napakahalaga. Dahil marami nakikinabang pero marami din yung nananamantala. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Thank you. Gandang CBI hapon. City Secretary Henry Aguda.